Good morning, ohayo gozaimasu. Alam niyo ba na iba po ako mag-pancake? I don't know kung ginagawa niyo na to sa inyo. Ganito dapat tayo mag-pancake para mas excited ang mga bata. So, panoorin niyo at magugustuhan niyo rin to kung may mga anak kayo, may mga kids kayo. I'm sure talagang magugustuhan nila to dahil mai-enjoy nila ng masyado ang pancake. So pag sinabi ko sa mga anak ko, o bukas ng umaga, ang almusal natin ay pancake at alam na nila yon. So they're gonna be so excited like, yay, pancake bukas, ganyan. So ayan na, ilalagay lang natin ang pancake mixture natin dyan na mix ko na, ilagay lang natin dyan sa, ano mo yung lagayan niya ng mayonnaise or ketchup. Yan, ganyan siya. Kasi, pwede sila maka-drawing yan. So, yung natira doon na hindi kasya doon sa ating ketchup container, ako na ang gagawa ng normal na pancake bilog. So, yung kanina na nilagay natin doon, bakit natin nilagay yun doon? Kasi, doon ang mga bata gagamitin. It's easier for them to draw something. Kung anong gusto nila. Mga heart, star, whatever shape that they want, triangle, ganyan. Pwede nila yung gawin doon. So, mag-enjoy sila sa pancake dahil pwede lang gawin ang mga gusto nilang art. Okay? So, ito nga guys, alam niyo ba guys, na makikita niyo sa aking mga vlog, siguro masaya naman ako, mabait yung asawa ko, may dalawa akong cute kids, so perfect na tanawan akong life. Pero, kukwento ko lang no, kay anang lisod man gud mag voice over ta, nga wala tayong masabi. So, ikwento ko lang ngayon ang aking trauma. Mayroon akong trauma guys. Ewan ko sa inyo kung mayroong mga trauma, pero almost all of the people yata mayroong trauma na hindi lang na-recognize. Ako kasi na-recognize ko na may trauma ako as a child. So, nun nga nung bata ako guys, ako kasi ang kinamanghuran. This is physical, not physical. It's mental and emotional trauma. So, bata pa ako, I have 2 brothers and 2 sisters. So, kinamanghuran jud ka. Halos wala gani kay trabahoon, kay naag, kay mga magulang, na kay mga kuya, na kay duha ka ate, na kay duha ka kuya, di ba? So, ako pinangga kay ko. Alam mo na yun, yung kinamanghuran sa Pilipinas, literal, na kung kung mag-ihaw og manok, sa imo ang atay, kung naibula sa kanang coconuts, imuha ang buwa, di ba na kasabot mo ana. Basta naagid kay special treatment yun gikan sa imong parents, especially sa akong mama. So sige jud mig kuyog ato sa akong mama hangtod nag 3 years old ko, 4 years old, nagsinger pa ko ni Subiri. Sige jud mig kuyog ato sa akong mama niya. Ati man kay ko, akong mga sinina, alagang-alaga ako ng nanay ko. Talagang lagi kami magkasama. Tagalogin natin para maintindihan nila. And I know my mom is watching. I'm gonna watch this. And alam niya naman yung trauma ko na napag-usapan na namin to. At nakapagpatawaran na lahat-lahat. At okay na po kami ng mami ko sa ngayon, no? Okay na po kami ng mama ko. Pero, ikwento ko lang na imagine guys, 45 years old ka na, tigulang na ka na kay mga anak, and then still, naagyapon inside of you yung trauma na experience yung pagkabata. So, ana man gud to guys, kanang love gid ako kung mama, pinangga kay ko niya, alagang-alaga niya ako talaga. Tapos biglang, nung grade 5 ako guys, pinipilit niya talaga akong sumali doon sa Girl Scout. Kasi matutulog yun, mag-camping, matutulog kasama yung mga teachers, ganyan. So ayoko kasi ayokong humiwalay nga kay mama. Sus, 9 years old or 10 yan na yata ako noon eh. Pero sobrang close kasi ako talaga ng mama ko. Baby ba. Na tapos, ayun, napaalis niya rin ako pero tingala naman ko. Nagtataka ako, parang maiyak-iyak siya nung binihisan niya ako ng aking uniform. Yung parang sad siya kasi yun na pala yun. Tapos nung pag-uwi ko, galing sa camping siya. Tapos na yung camping na, pag-uwi ko, dagan-dagan ko, takbo talaga ako kasi na-miss ko si mama. Pagdating ko sa bahay, si Papa lang, sabi pa, saan si mama? Day, pinaghandaan na nila to si Papa. Day, wala na. Si mama ni mo, nag-abroad. Ni Adto, ni Largas laing nasod. Shock ko ato guys. Pertige na akong hilak ato ba. Pag-abot na ako sa
Diretso ko sa kwarto, pag-abot ng kwarto, wala na mga sinina ni mama. Pagkahumanda yun, gilaparo-laparo, dyan akong kaugalingon guys, dagan-dagan pa dyan ko sa na yung mga kanang farm dito nga, dito bitaw sa mangguna si mama, bisag tagas na kay itong mga kanang dahon, nang samad-samad akong naong dagan ko, kay pangitan ako sa mama, wala na dyan si mama. Nag-sink in gid sa ako, wala na gid si mama na ni abroad lagi ko no. Nya, wala ba telephone sa una, di ni mo matawagan dayon. So, ang nangyari, letter lang gyud, sulat-sulat, telegrama, yung ana. So mo na to, dito nag-start akong kalbaryo sa akong miss akong inahan in town. So miss na miss ko si mama, na sakit kayo, sakit nung kasi hindi nagpaalam yung tinakasan ka ba, yung kasi hindi niya rin din siguro kaya na pag nandun ako nagpapaalam ng maayos, hindi rin siya makakaalis kasi, yun nga, close kami, tapos love niya ako eh. Ayun, tapos, yun yung ko, pero doon nag-start na yung pero hindi pa yun yung pinaka-trauma ko. Ang nangyari, pagdating sa bahay, umalis na kami dun sa tinirahan namin, wala kasi kami sariling bahay. So, umuwi kami dun sa Lawagan kasi sa Maramag kami nun na tumira eh. Umuwi kami sa bahay. Pag uwi namin sa bahay, umuwi kami sa Salawagan, doon kami, kung saan-saan ako iniwan ng papa ko sa mga kamag-anak kasi nga, kahanap siya ng trabaho. So, doon ako sa mga kamag-anak na hanggang sa, after 3 years, kay 3 years mo na ang contract ni mama, after 3 years excited na kay mo uli siya. Sus, padala man nagsulat guys. Ningon man nga extend siya 3 years. Pag hingong extend og 3 years guys, muna na jud na buang ato yung ko nga. Ang dili jud ko musugot pero di gyud wa kay mahimo. Hilak nga sa kwarto, mama lagi si mama ana tulo. Ni anas papa nga ngano man ni nga ni-extend naman po ning tulo ka tuig. Dugaya naman ani. Mao din to nga ni anas papa nga larga mo sa imong magulang larga mo didto, sunod mo sa inyong inahan. Pangitain yung mama didto, unsa na to siya didto, kumusta na, wala naman ni uli, extend man, anak ba. So yun ang nangyari, pumunta yung ate ko sa Saudi. Tapos 1 taon, muntik na siyang ma-rape ng amo niya. Tinawagan niya si mama, kinuha siya, sinundo siya ng mama ko. Tapos ayun, after siguro mga buwan lang siya pumunta kay mama, umuwi na siya ng Pilipinas. At pag uwi ng ate ko, yun ang second na trauma ko. Ay guys, tapos na ang video. Abangan nyo ang continuation sa next video ko guys.